Now, former Senator Antonio Trillanes has criticized you and said, reduce your interviews. Ang sabi niya, ang dami na nawawala. Si Bantag, si Leonardo, eto ngayon, si Bato de la Rosa, si Atong ang daming nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope he's doing his job. Exact quote. Okay, that's number one, ang dami na namin na-arresto. Yung mga big fish, isa si Senator Bong nag-voluntary. Okay, let's talk about that later. Wala naman ni Senator Trillanes na yung tamang ginawa namin sa lahat ng SunWest na aresto namin, lahat ng DPWH, lahat yan na aresto. Pero yung may mga pera, madali magtago yan. Kung siya nga nagtago dati, di ba? Kung siya nga nagtago, di ba? Pagtauti mo na si Jingay Estrada at si Piolo Villanueva, kung mapapatunayan po at na-serve ng warrant of arrest, dapat nga magpakita. Tama. Ng senador mga bossing, no? Kung talaga maliit ang konsensya niyo po, harapin niyo po ang hukuman, kagaya po ng pagharap ni dating senador Pong Revilla dito sa Sandigan Bayan. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muli nagbabalik RMG News TV. Ayan, another day, another fake news. For today's video mga bossing, ang topic na pala natin ngayon ay tungkol dito kay dating Senador Trillanes na kung saan sinabihan di umano nito si DILG Secretary John Vic Remulla na huwag na masyadong magpa-press con dahil masyado nang nagpapapawgi daw sa mainstream media. Ang dapat na fokusin nito ay yung pagtugis sa mga pugante kagaya na lang nila Mr. Atong Ang at yung mga big fish na sangkot dito sa mga flood control project. So, ano nga bang ano bang rebat dito ni DILG Secretary ni Remulla sa ating alamin mga bossing. Pero bago natin panoorin ang video, muli ay kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel ay inimitahan kayo mag-subscribe. Huwag mong subukan. Subscribe. Don't forget to like, comment, share. Para sa ganun, may shoutout ko kayo sa next video natin. So, anong panghihintay natin mga bossing? Umpisa na natin ang panood. Let's go! Now, former Senator Antonio Trillanes has criticized you and said, reduce your interviews. Ang sabi niya, ang dami na nawawala. Si Bantag, si Leonardo, eto ngayon, si Bato de la Rosa, si Atong ang daming nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope he's doing his job. Exact quote. Okay, that's number one, ang dami na namin na-arresto. Diba? Yung mga big fish, isa si Senator Bong voluntary. Okay, let's talk about that later. Wala naman ni Senator Trillanes na yung tamang ginawa namin sa lahat ng SunWest na aresto namin, lahat ng DPWH, lahat yan na aresto. Pero yung may mga pera, madali magtago yan. Kung siya nga nagtago dati, di ba? Kung siya nga nagtago, di ba? Alam niya kung paano magtago, di ba? So, ba't alam ng mga senador magtago? No? Well, siya alam. Kung siya nga nagtago dati, hindi siya mahanap, di ba? So, alam niya rin yan. Alam niya kung paano gawin yan. Kung alam niya kung paano magtago, dapat siya magturo sa amin. Paano magtago? Sige, kunin namin. Help us na lang. If you think you have the solution, then be part of the problem solving. Diba? Okay, pero eto muna tayo, Bato de la Rosa, frankly speaking, there is no warrant. There's none. There? Ay, hindi ko maintindihan kay Senator de la Rosa. Senator Bato. Hindi, Senator Trillanes. Hanapin doon namin si Bato. Ano nga hanapin namin? Di ba? Alam namin nasa Davao siya. Pero wala naman kami warrant of arrest. Wala. So, bakit namin nahanapin? Ba't namin na-arrestuhin? Kung gusto siya mag-citizen's arrest, di ba? Kung tingin niya sabi niya kasi may warrant hindi siya mag-arrest. Siya magdala dito, di ba? May warrant ba? Wala pa ako nakikita. Wala pang dumadating sa DILG, sa DOJ, sa PCTC, sa DFA. Wala pang dumadating. So, in our eyes, there is no warrant. But in Bato, si Bato siguro may alam siya. Then why did your brother, the ombudsman, say there was a warrant? According to him, may nagpakita sa kanya ng kopya ng communication na magkakaroon ng warrant. So, that is the basis. So pero soft copy yun. Na you third need hand. the actual copy. I need the actual copy. So, he is in Davao?
He is in Davao. But not in hiding. He in hiding. Takot sa sarili niya kanino eh. He is in hiding in Davao. He goes from motorcycle from one town to another through his friends. He doesn't stay in one place. Pero yung pamilya niya ando doon. Kasi magkapit-bahay kami sa ano niyan eh, sa Cavite, sa Silang. Siguro 500 meters ang ano. Abandoned na yung bahay niya ron. Wala nang kotse, wala lahat. Ang alam namin lahat, pati mga apo niya, nasa Davao na. Paikot-ikot na siya, nakamotor. Abandoned house in Six Cavite. houses. Abandoned? Abandoned. All 6. Who lived in all 6? Him, his children, his security, Oo. his grandchildren, isang compound lang sila doon. All abandoned. Yes, all abandoned. And they all moved to Davao. Yes. Tapos, hindi, ang alam namin, nagmamotor siya, kasama 2 o 3, palilipat-lipat siya ng mga lugar sa mga pagkakatiwalaan nila. Doon lang siya. Kung may warrant of arrest, di mo puntahan namin. Okay. Basta one thing is clear, there's no warrant against Bato. There's none. And Okay. if Senator Trillanes can prove one, I will personally go to Davao and get Bato. All right. Now, I want to ask you about Bong Revilla. That was quite surprising. All right. Some felt it was a political stunt on your end. Now, the Revillas and the Remullas were known as political opponents for many decades. And then you became friends. Yes. Okay. How did that surrender happen? Take us behind the scenes. Ano kasi kami ni Bong, we've been political allies for the last 20 years. And we become very good friends. Inaanak ko yung si Jolo. So just to be clear, inaanak ko yung kapatid niya, kay Senator Ramon. Diba? So just to be clear, inaanak ng dad ko si Jolo sa Binyag. So there's a lot of cross relationships already. Tapos vice governor ko yung anak niya. Nung tumawag siya sa akin nung gabi, 5 p.m. lumabas yung electronic warrant of arrest. Tumawag na kagad siya. Sabi ko, mag-surrender ka na kung gusto mo samahan kita. Sabi niya, o sige. So, pero sabi ko bukas na. Pero dumiretso na siya sa krame nung gabi. So nung umaga, pinuntahan ko siya at tapos na yung processing niya. Sabi ko, pare, ito na yung huling pagkakataon magkikita tayo. Pagdating dyan sa loob ng DGNP, hindi na kita pwede puntahan. So pumunta siya ron. Dinala ko siya ron. Sabi, dinala ko siya hanggang Sandigan. I consider that my last act of friendship. Hanggang Pero doon na lang. didn't he have conditions of any Wala, kind? I'm wala. curious. Zero. Isa Pero lang. hindi siya nakaposas. Nakaposa siya. Nakaposas, okay. At tignan niyo yung Oo. footage siya entering Sandigan. Nakaposa siya. Pero naka-bulletproof jacket siya kasi siyempre for safety reasons. Sa loob ng BGNP, naka-regular clothes siya. Yung yellow na t-shirt, yung jogging pants, chinelas. Regular. Nasa regular cell siya, walang aircon. Mag-isa siya. Mag-isa siya sa ngayon. May patapos cellphone na yung lang. quarantine. Wala. Bakit yung Russian vlogger may cellphone? Bureau of Immigration Okay, yun. Bureau of Immigration. okay. All right, go on. So mag-isa siya ron. He is living the regular prisoner's life. Ang pinagkaiba lang sa ngayon, naka-quarantine siya. Iniintay namin yung ibang mga indictees niya, co-indictees. So, lalagay sila sa isang wing doon. So, ang tanong ko, Secretary, this is not the first time that Senator Bong Revilla has been put in jail. Yes. Right? Why would he do this so easily? Bakit? Di ba parang one would think magtatago siya? Yeah, well, in the eyes of the public kasi he's guilty na eh. So we will speak in that term. But of course, he's innocent until proven guilty. But personally speaking, from what I've seen, I think there comes a point in time when you think everything is normal, it is deemed legal. So, in their circles, sa tingin nila normal yan, lahat naman ginagawa eh. Diba? Ako na rin. Yeah. Parang And just- walang pinakaiba yan sa mga pulis. And to review lang, no, for the public to remember, the testimony against Revilla is he took the money personally. Magkano ngayon? 360 million? Oo. Kung di ako nagkakamali. Cash binigay sa kanya. Sa kanya. Okay. Oo. Yung kay Jinggoy, iba naman. Yung kay Joel, iba rin. Parang, kung di ako nagkakamali ang testimony, o iligay mo din siya sa kwarto. Iba-iba. Iba-iba. Oo. Pero darating tayo dyan. I think the DOJ and the Ombudsman do a good job para himayin lahat.
kasama rin yung mga AMLAC proceedings sila. So, makikita lahat yan. Yung kay Bong Revilla ba, is it bailable? Na ang charge sa kanya is non-bailable. Kasi public money yan eh. Ang threshold natin is 8.8 billion, 360 million yun. So, are you saying that Bong Revilla is really going to stay in that jail or nagpapalipat siya? Kasi nung una, nasa ano siya eh? Krame. Krame. Iba yun. Oo, La Catedral yun. Oo, iba yung La Catedral. Krame. And I personally, you can check the records, I used to visit him regularly. In Krame. In Krame. Kasi this is in Payatas ba? In Payatas. In regular jail. Oo. Yung Krame, may kwarto siyang ganito kalaki. Oo. Aircon. Nagmamadyong si Jinggoy sa kabilang kwarto. Araw-araw naglilitsyon. Iba ang buhay doon, di ba? Ang bisita nila, Anli. Yeah. Ngayon, very restrictive na ang lahat. Hindi ko alam, sabi na sa akin ni Jolo, kailangan doon nakachinelos para pumasok eh. Tatanggalin ng sapatos mo. Para wala. Check ka talaga kung may contraband ka eh. So, check ka talaga. Doon sa Payatas, we're very, very strict sa facilities na gano'n. Okay. So, But is Senator Bong Revilla, I mean, I'm curious, is he planning to plead guilty so his charges will be lowered? Nothing. I haven't talked. Ang huling usapan namin yung paakit ng hagdanan. Pagpasok ng kwarto, hindi ko siya nakausap. Anong sinabi mo? Sabi ko, pare, hanggang dito na lang ako Oh. Sige, tapos pumasok na siya. And why did you accompany him? Why was not... It was my last act of friendship. Kung maniwala kayo hindi, may pinagsamahan naman kami sa Cavite. Ang anak niya, vice governor ko. Ang anak niya ngayon, vice governor ng pamangkin ko. Nung vice governor ako, siya yung... nung vice governor siya, bukal ako. So, nung governor siya, vice governor ako, marami kang pinagsamahan yan. Hindi ko pwede isa tabi lang, di ba? So, pero hanggang doon lang ako. Yung pagdating sa depensa, pagtulong sa ganyan, sa kanya na yan. Wala na sa akin yan. Okay. Number 2, Jinggoy Estrada, what is the status? Jinggoy is under investigation. He filed for leave to travel during the break. He should be back anytime now. Di ba? Wala siyang golden visa, so kahit saan pwede siya kunin. So, he's under investigation. Hintayin na natin si Ombudsman para ilabas ang sa kanya. Ano ang allegation kay Jinggoy is, but not personally? Parang there was a go-between. There was not a go-between. Parang pinalagay niya sa kwarto. Lagay mo na lang dyan. So, hindi binigay. Kay Bong kasi ang testimony, tinanggap, tapos kwentuhan pa sila, diba? Kwentuhan pa tungkol sa survey. Diba? Yung Kim Jinggoy, parang, alam mo, si Jinggoy, medyo masungit yun, diba? Kaya, yan. So, yun yung pero walang warrant pa. Wala pang warrant against. Wala pa. Oo. Joel Villanueva. Same, under intense scrutiny ng kanyang kaso. Pero hintayin natin yung Ombudsman, siya na magsasabi. So yun na nga mga bossing, dito na natin natatapos ang panonood ng video. Bale, ang reaction lang natin dito mga bossing ay may binanggit si D.I.G. Remulla na sangkot daw yung si Jinggoy Estrada at saka si Joel Villanueva. Kung mapapatunayan po at ma-serve ng warrant of arrest, dapat nga magpakita na itong dalawang senador mga bossing, no? Kung talaga malis ang konsensya niyo po, harapin niyo po ang hukuman kagaya po ng pagharap ni dating Senador Bong Revilla dito sa Sandigan Bayan. Ganun din po sana gawin nila Senador Estrada at si Senator Villanueva po. Para sa ganun, malinis po ang inyong pangalan kung totoo kung wala kayong ginagawang kalokohan dito sa korupsyon. So yun lang mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Pari kung nagustuhan niyo yung video mga bossing ay muli, ay inimbitahan ko yung mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan mga bossing, click nyo naman po yung subscribe, hit notification bell, at huwag kalimutan mag-comment, like, share, para sa ganun may shoutout po kayo sa next video. So yun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.